Paano niyo po nalaman at paano na ibunyag itong nangyaring ito sa anak po ninyo? Sino po ang nagsabi? Paano po ito na ibulgar? Ito lang pong December, napapansin po namin yung bata is lagi po siyang umaalis sa bahay namin. Na nagpapaalam po siya is pupunta daw po siya dun sa teacher niya na ang pagkakaalam po kasi namin is yung teacher niya po is babae. Kaya po minsan... December. So, ibig sabihin, wala nang pasok ito. Ano na ito? Ito lang pong December ng 2024. Sinasabi po niya is pupunta po siya dun sa bahay po ng teacher niya. Bahay? Opo. Kasi po, ang pagkakaalam po namin is yung teacher, mabait na po sa kanya, tinutulungan sila. Ilan po silang mga estudyante na tinutulungan. Tapos po, tinutulungan din nila yung teacher nila maglinis ng bahay. Para po parang... ibabalik lang nila yung Thanksgiving nila doon sa teacher na tinutulungan sila, tapos tinutulungan din po nila yung teacher. Na without knowing po namin na lalaki po pala yung teacher niya. Okay. Itong teacher na ito, kasalukuyan na nagtuturo doon sa mga sa anak ninyo. Isa ito sa mga guro niya. Hindi ito yung guidance counselor or teacher niya. Teacher po niya nung grade 7 po siya. Current. Kumbaga, grade 7 ba ang anak ninyo ngayon? Hindi po. Nung grade 7 siya, grade 8 po kasi siya ngayon. Nung okay. grade 7 So, po siya. teacher niya dati. Opo. Pero malaki ang naitulong, kaya parang sinusuklian nila yung tulong na yon sa pamamagitan ng pagsiservisyo. Opo. Inilihim ba na lalaki yung teacher? Sadya ba na nilihim? Nilihim po ng bata na lalaki po yung teacher. Bakit kaya? Hindi po namin alam. Pero ito pong pagtungtong po ng January, ganun pa rin po yung ginagawa ng bata. Pupunta po dun sa teacher, tapos sasabihin po minsan ng bata, nagpapaalam, sasama daw po sila ng teacher, marami sila, kakain daw po sa labas. Okay. So, syempre po kami, as a magulang, teacher naman po yung kasama, nagtiwala po kami, napapuntahin po yung bata kasi sabi naman po, marami pong kasama. Okay. Bahay ito sa bahay pupuntahan, hindi yun sa eskwelahan. Sa bahay po. Okay. So, paano niyo na-discover na may panghahalay na nangyari? Ito lang po, na-discover ko po na ito lang po ng before po mag-February, parang January 30. Okay. Meron pong natuklasan yung anak ko, nakuha po niya dun sa messenger account ng anak ko kasi nakikibukas po yung anak ko ng messenger account sa mga kapatid niya. Meron pa kayong isang anak, babae o lalaki? Itong isa pang lalaki po. Lalaki. Ilang taon itong anak niyong lalaki? Ano na po siya, 17 po. 17. So nakakatandang kapatid ito ni Nene. Okay, Opo. ano ang nakita niya doon sa messenger Doon po account? sa messenger, nabasa po niya na may relasyon po yung anak ko at saka yung teacher kasi love po yung tawagan nila. Meron tayong screenshots, Sharia, no? Opo. Nung exchange. Ito po yun. At itong mga screenshots na ito, actually ay nakuha ng kapatid at ng mga magulang bago pa binura. Sa makatuwid, ayan, tulog na lang dyan, love. At saka may mga picture, ano? Yes, ma'am. Ng Meron kung po. sino yung nagpapadala ng message. Okay, so ilang taon na ba itong teacher na ito? Ang pagkakaalam po namin is 38-year-old po. May asawa ba ito? Yun po ang hindi po namin alam. Okay, gaano katagal na kaya na nagtuturo ito? Or Ang pagkakaalam po namin is 11 years na po siyang nagtuturo. Nakwento mo sa amin na nag-start yung relasyon ninyo ni teacher dahil ikaw ay may crush sa kanya, tama? Opo. Ano ba yung nangyari? Paano nagsimula yun Since po kasi nung grade 7 po, sub-teacher po namin siya sa AP, so naging crush ko po siya agad nun. So, nung tumagal po, nalaman ko pa na may girlfriend siya, and yun po, lumayo nga po ako sa kanya kasi as in crush nga lang po, pero kailangan po lumayo kasi baka masaktan po ako. So, nung nalaman po ninyo na ganyan ang nangyari or na meron ng relasyon, kinonfront ba ninyo yung teacher? Isinumbong ba ninyo ito? Hindi po. Hindi po kasi on the spot po na nalaman namin na magkarelasyon sila and then nag-decide po kami na ipamedical legal yung bata kasi may time po talaga yung bata, hindi po umuwi sa amin ng one night. Okay. So, nung napamedical legal ninyo, ano ang resulta sa medical legal? Nagalaw niya po talaga yung anak na. Sobrang sakit po syempre bilang magulang. Na malaman mo po na, binaboy po ng teacher yung anak mo. Okay. Sobrang durog na durog po ako bilang nanay. Kasi kumbaga nagtiwala po kami. Tapos bilang isang guro na magiging pangalawang magulong sa anak namin. Tapos siya pa pala sisira sa buhay ng anak namin. Merong nangyari sa inyo ni teacher. Opo. Kailan yung huli? Yung February 1 po. Pinilit ka ba ni teacher? Hindi po. Sir Freshan Canlas, magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po, ma'am. Gusto lang po naming malaman, ano po ang magiging intervention ng City Social Welfare Office po sa mga kaso na ganito?
where estudyante, may teacher, at well, apparently based on medical legal reports, ay nagalaw po yung bata. Thank you po, Atty. Actually, nakausap na rin po namin ang ating pong biktima at si nanay. Po, definitely, lahat po ng possible services, psychosocial services po, counseling, at lahat po ng possible assistance po, kahit po legal assistance, and anyway po na matutulungan po natin yung biktima at yung pamilya ay ating pong gagawin dito po sa ating tanggapan. Po. At the same time, na-coordinate rin po agad namin ito. Nung nalaman namin, na-coordinate rin agad namin sa Department of Education. At makaasa po tayo na lahat po ng possible na tulong na kailangan po ng ating biktima at ang magulang, ang pamilya, ay tutugunan po ng ating pamahalaang panglungsod, katuwang po ang Department of Education. Andiyan po ang ating kaibigan na si Colonel Ryan Manangdo ng PNP. Okay. Tulong-tulong po tayo para nabigyan po ng karampatang serbisyo at tulong po, lalong-lalo na po sa legal concern. Sir, meron na po bang salaysay na nagawa ang bata? Assisted po by ating social welfare office? Kasi ang alam ko po, syempre, pag bata, may gabay po ito. Initial po, alam ko po kapag gawa na po ng salaysay sa PNP, pero since inaantay pa po natin yung final na result po ng medical legal, atin po silang ina-assist ma-endorse sa para makapagpa-medical legal. After po nun ay atin po nga-assistan ng social worker natin para masiguro po na guided po yung atin pong biktima. At nandiyan din man po yung nanay na nakakatuwa po na talagang nandiyan po ang full support ng pamilya. Yun po yung pinaka-importante po sa lahat para maging maayos po at maging maganda po yung lagay ng ating pong biktima. Makaasa po tayo sa lahat po ng tulong. Okay. Maraming salamat, Sir Freshan Canlas. Yusek Garma, magandang hapon po sa inyo, sir. Magandang hapon po. Ano po ba ang proseso at your end para ma-guide namin yung pamilya po ng biktima para maghain ng kaso dyan sa DepEd? Unang-una po, siyempre, ang pinaka-importante po na sa parte po ng DepEd is mapangalagaan po yung kapakanan ng mag-aaral. Lalo-lalo na po na minor de edad po itong mag-aaral natin. So, kaagapay po yung ating social work agencies, DSWD, ang ating local government unit social worker. Ibigay po natin yung karampatang counseling at kung ano pa ho yung support that we can provide the learner. Doon naman po sa pagsasampa ng kaso, right after this interview, attorney, I'll be discussing this with our regional director of Region 4A upang mailatag po namin kung ano po ang mga susunod na hakbang insofar as the case is involved. So, sabay po, pwede naman pong sabay gumulong yung kasong administratibo at kasong kriminal or krimen kung ito po ay magpo-prosper sa tulong po ng ating Philippine National Police. So, ang caveat po naming maglalatag po kami ng preliminary investigation at kung ito po ay mayroong probable cause, then tuloy-tuloy na po tayo sa formal charge. And eventually, kung talaga pong mapapatunayan na ang teacher po ay may pagkakasala dito, ay ito po ay maaring mauwi sa dismissal from the service. Okay. So, yan po yung magiging proseso natin, attorney, insofar as the administrative case is concerned. Dun sa bagong batas ng rape, ang statutory rape ay iningkrisan na ang edad from 12 to 16. Okay, So kahit pa na merong tinatawag, kasi meron tayong mga netizens na nagsasabi na ipumayag pala wala po yung bearing. Dahil sa murang edad po ng bata ay kinikilala ng batas na hindi sapat ang kanyang kaalaman at pag-iisip to give the needed consent, the necessary consent. So 14 years old ay sakop po. Yusek, meron na ba kayong may mga nadidismiss ba in the first place? Meron na po. Okay. Opo, meron po. Una-una, attorney, hindi na ho kailangan humantong. Yung the fact that based on the salaysay ng ating pong magulang, yun lang pong pagpunta ng bata doon sa bahay ng teacher. Yun po, hindi na ho appropriate yun . Okay. So, that's already something that will already violate, yung ethical standards natin for public school teachers. So, yun po yung basihan. Tama po kayo doon, yung kasong krimen ay pwede pong sampa alongside the administrative case. And definitely, ang pinaka-ultimate,
penalty for this is dismissal from the service. Gaano po katagal ang proseso? Meron po tayong sinusunod na due process at alam naman natin, attorney, in the administrative case, meron pong prescription yan. No? Dapat hindi lumagpas ng ganitong araw. Kailangan magkaroon ng desisyon ang disciplining authority. And in this case, ang disciplining authority po natin dito, since teacher po ang involved, ay ang regional director. So, as soon as we gather all the documents, then we can expedite the case. And rest assured, attorney, that right after this interview, I'll call Regional Director Attorney Bert Escobarte at para ho maihanda na po yung mga susunod na hakbang natin. Okay. Hopefully, we can also get the cooperation of the parents, Yes. the victim, and of course, with the guidance of our social workers. So, diretso po ito sa regional office. Do we expect na magkakaroon pa po ng pagdinig o pagpapatawag doon po sa eskwelahan mismo with the principal o hindi na po yon? Pwede naman po yan na within the regional office, makabuo na po ng investigating team. Ang party list na masasandalan. AXIS! Number 68 sa balota. Dr. Camille, magandang hapon po sa inyo. Hi, magandang hapon. Ma'am, ano po bang inputs ninyo dito on the ability of a 14-year-old to actually make that decision to engage in sexual intercourse? Okay, unang-una, no, sabihin na natin, syempre pag bata yan, ikaw mismo bilang isang, sabihin natin, talagang adult, ikaw mismo ang dapat humindi. At talagang kung sabihin mo na, kasi there are some instances talaga na ang mga ibang bata nagkaka-crush sa mga professors na nasa teachers nila. Pero it doesn't follow na talagang iaanohan mo papatulan. yun. Papatulan mo at i-address yung mga issues niyan. Kasi siyempre alam naman natin kung anong, tayo nga nagtuturo dapat ng tamang value sa mga sa mga bata, kaya nga tayo tinatawag na second parent. So bakit mo gaganunin ng isang estudyante? Pangalawa, siguro itong batang ito kailangan talagang ma-debrief at the same time malaman niya na ito hindi ito yung pamamaraan na pagmamahal. Yes. Hindi siya pagmamahal. Remember, kasi baka akala ng bata, hindi, love ako. Kasi yun ang parang sinisiksik sa utak niya. Yes. So, possibility na she was being gaslighted or at the same time, na-confuse siya kung ano ba yung ibig sabihin ng yung na-in love ba siya dito sa taong ito or in loving the wrong person. So, Yes. definitely, we need debriefing and counseling para sa ganun, maintindihan niya kung ano yung pwedeng mangyari sa ganitong klaseng sitwasyon. And actually, ang investigador natin ay gusto rin kunin ang panig nung teacher. Opo. Pero ayaw magsalita and as a matter of fact, binura ang kanyang mga messages in the messenger chat. Ikaw ba may binibigay sa'yo si teacher para kapalit na makasama mo siya sa labas, makadate mo siya sa labas? May binibigay siya sa yung pera? Opo, meron po. Magkano binibigay sa yung pera? 500 po. Tuwing kailan siya nagbibigay ng 500? Ano po? Once a week po. Nag-groom. Para So, saan daw yun? Sa pag-aaral ko po. ay, grabe. Nag-groom itong batang ito. Okay, so ang tawag ni Dr. Camille, grooming. Groom. Opo. So, Yeah. yes. Dr. Camille, can you further explain po ano ang nangyayari dun sa exchange ng gifts? Okay. Kasi alam mo, pag sinasabing ganito, ito yung tinatawag nating grooming. Parang akala mo, inaalagaan mo para mag-take advantage ka dito sa taong ito. So talagang definitely predator yung yung teacher na yan. Siyempre, pag bata ka, bibigyan ka ng pera, anong magiging pakiramdam mo, di ba? Special ka. Pero actually, yun pala, gagawa na ng masama itong teacher na to. Parang setting the stage para yung bata rin magkaroon ng parang utang na loob o ang feeling of being special at yung bang iniisip niya na dapat may isukli ako or meron din akong ipakita na parang pagbibigay pugay. Parang ganon. Okay. May na kailangan ng immediate debriefing. Pwede siyang pumunta sa namin bukas Okay lang. Available ako bukas. Para at least maintindihan niya, hindi niya kasalanan ito. Dapat lang maintindihan niya na ito ay isang malaking kasalanan na ginawa sa kanya. Okay. Kasi baka mamaya isipin niya na bahagi siya dun sa sitwasyon ha? Ne, alam mo kung ano ang magiging kahinatnan nitong kasong ito, no? Naiintindihan mo na ang mama at papa mo, dahil nga nasa murang edad ka pa at wala ka pa sa tinatawag nating age of majority, sila ang tatayo, no? Para maproteksyonan at mapangalagaan ang kapakanan mo. Okay? So,
marami rin pong, ito po ang katanungan is, handa naman kayo na dito sa lahat ng mga kaso na ihahain natin. Yes, ma'am. Opo. Nay, tay, hindi rin po agad-agad at hindi po madali na maipasalaysay natin at maipakwento natin kay Nene yung kabuuan ng kanyang naging karanasan. Okay? So kaya po meron kailangan na mga professional counselors na magiging nagagabay sa kanila. Nakausap natin earlier si Police Colonel Ryan Manongo, ang Chief of Police ng at Antipolo City. At although hindi pa lang natin siya malagay ngayon on air, pero handa po ang kapulisan para sa pagpapagulong na po ng kaso. Kailan nagsimula ang relasyon ninyo? Nung January 2 po. May month sa rin na kayo, ganyan? Opo. Kailan yung month sa rin ninyo? Nung 5 po. Bago pa man yung January 2, ay meron nang namagitan sa inyo o wala pa? Wala pa po. Okay, pero nagpupunta ka sa bahay ni Sir. Opo. May mga kasama ka nga ba talaga tulad ng sinasabi mo sa mga magulang mo? O ikaw lang? Ako lang po minsan. Minsan. Pero Opo. may mga ibang pagkakataon, may kasama ka. Opo. Kasi ang sabi mo, may girlfriend si Sir. Ex-girlfriend po yun. Po. Nakilala mo ba yung ex-girlfriend na ito? Hindi po. Paano mo nalaman na may girlfriend siya? Sa post niya po. Ano po ang ginawa ninyo nun? Nung hindi umuwi ng isang gabi? Ano po, gusto po namin siyang hanapin pero po yung problema, yung bahay po ng teacher ang hindi po namin alam. Tapos hindi po namin alam kung sino po namin pwedeng kontakin para po malaman yung bahay ng teacher. Inantay na lang po namin na umuwi siya kinabukasan. Okay. Tapos po, pinaalam ko po sa asawa ko, sabi ko sa kanya, umuwi siya kasi may ayusin tayong problema, may problema yung anak mo. Tapos yung kutob ko po pala talaga na may nangyayari na po sa batang kakaiba is totoo. Okay. Na-report niyo po ba na, kasi 24 hours na wala ang anak ninyo, na-report niyo ba ito sa kapulisan? Hindi po kasi alam ko Kasi talaga sa nakauwi teacher siya. lang po siya pupunta. Okay. At that point, kailan niyo nalaman na lalaki pala ang teacher? Yun po yung araw na nawala siya nung Thursday ng Ito lang. January 30. Opo. January 30. Na-search po ng mga kapatid yung messenger. Ikaw ba, Ne? Alam mo kung meron pang iba na naging girlfriend si Sir bukod sa'yo? Wala na po eh. Wala, okay. So, that will be the role ng ating DepEd. They would be in a better position. Ang principal would, in all probability, is already making their own investigation. Sa katulad po nung anak ko na sa murang edad, hindi ko naman po siya sinisisi na nangyari po yun. Masakit lang bilang nanay. Kasi sa murang edad niya nangyari po sa kanya yun. Sobrang sakit. Punsong anak po namin siya. Sana po maging aral po sa kanya. Doon din po sa mga kapatid pa niya. Na hindi po basta-basta yung pagdidesisyon. Hindi basta-basta yung sabihin lang nilang na in love sila. Naiintindihan ko naman po siya kasi bata pa po siya. Hindi pa po niya totally alam yung mga ganung bagay. Pero talagang siguro po is, siyempre po yung teacher siguro po, marami lang po siguro in-offer. Kung binigay na pangako sa kanya, kaya yung bata, nagawa po yung ganung bagay. Sana po anak, paging aral talaga po sa kanya. Saka maging yun din sinabi ni mama, maging aral na sa'yo at yung kung ano mo yung pinagdadaanan mo ngayon is mas lalong pang tibayin yung loob mo. Huwag kang mag-alala kasi may marami naman tutulong sa atin para ma-resolve yung problema mo, mapanagot ang dapat managot. Yun lang po. Okay. Sige po, tayo, kausapin namin kayo sa kabilang studio, ha? At ma-assess namin kayo.